Bumuo na ng fact-finding team ang The Interior and Local Government Department o DILG para imbestigahan ang malagim na trahedya matapos kang gumuho ang 9-story building dyan sa lungsod ng Angeles sa lalawigan ng Pampanga. Target ng investigasyon ang kontraktor at ang may-ari ng gusali na siyang nakikitang mga responsable sa pagbagsak nito na naging dahilan ng pagkasawi ng 4 na katao habang marami pa ang patuloy na hinahanap. Habang naniniwala naman ang kalihim ng DILG na may buhay pa sa ilalim ng guho, kaya muli niyang ibinalik ang search and rescue operations sa Ground Zero. Report mula kay TJ Mendoza. Pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Grupo ng PNP CIDG ang fact-finding at para tukuyin ang posibleng criminal liabilities at iba pang pananagutan ng kontraktor at ng may-ari ng gumuhong ginagawang 9-story building sa Balibago, Angeles, Pampanga. Sinabi yan ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pagbisita niya sa Ground Zero. Kasabay ng CIDG, mayroon ding mga engineers at eksperto na tutulong sa independent assessment para matukoy naman ang punot dulo ng pagbagsak ng istruktura. Sa ngayon, tikom pa ang bibig ni Interior Secretary Remulla sa kung sino ba talaga ang dapat sisihin sa insidente. Pero ngayon pa lang ay may nakita na silang negligence o kapabayaan dahil sa pinayagan ng kontraktor na matulog ang mga construction workers sa loob mismo ng gusali. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. Kahapon inanunsyo ng Bureau of Fire Protection na retrieval operations na ang kanilang ginagawa dahil wala na silang nakikitang signs of life o anumang senyales na may buhay pa sa ilalim ng guho. Pero mismong si Interior Secretary Remulla, binawi ang pahayag na ito ng BFP. Nangyari na po na minsan 2 linggo na nasa ilalim ng ganitong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Naka-1 linggo na po tayo, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Bagamat aminado si Remulla na komplikado ang pag-aalis ng mga debris, gagawin raw nila ang dapat na proseso para makuha ang mga katawan ng biktima, buhay man o patay. Naniniwala rin si DOLE Secretary Francis Tolentino na may signs of life pa sa ilalim ng guho. Pero ito, positive ako umulan eh. Babatak yung tubig, makakalinom niya, bababa. Yung water would sink its own level eh. Dahil sa trahedya, maghihigpit na ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pagpapatupad ng Occupational Safety and Health Standards o OSH, lalong-lalo na sa construction industry. Nakitaan kasi mismo nila ng paglabag sa labor code ang gumuhong 9-story building. Paiigtingin ni DOLE Secretary Tolentino ang visitorial powers ng DOLE. Under the law, pwede bisitahin ng DOLE 24/7. Kahit anong establishment kung nagpo-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers, ay dapat din natin na mapalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang. Aminado si Tolentino na kulang ang manpower ng ahensya para mabisita ang mga construction sites. Sa Region 3 nga umabot sa 7,000 ang pinapagawang gusali pero 38 lang ang inspecting team. Partikular na nalabag ng mga kontraktor at may-ari ng gumuhong gusali ang pagbabawal sa mga construction workers na matulog sa mismong ipinapatayong gusali. Napag-alaman rin ni Secretary Tolentino na bukod sa mga construction workers, natutulog rin umano maging ang kanilang mga pamilya sa loob mismo ng gumuhong istruktura. Sa ngayon, nananatili sa 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa guho habang 18 individual ang patuloy na hinahanap. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.